Good morning po. Walang middle name, kasal ang iyong mga magulang, pero sa PSA copy ng iyong birth certificate, wala kang middle name. Ano ang dapat mong gawin para magka-middle name? So, kailangan mong magtungo sa Office of the Local Civil Registry kung saan narehistro yung iyong kapanganakan para maka-request ka na magkaroon ka ng middle name. So mag-i-execute ka ng supplemental affidavit. May mga pipirmahan ka po doon sa kanilang tanggapan. So walang masyadong gastusin. Kapag ang problema, walang middle name sa birth certificate sa iyong PSA copy, kailangan mo lang dalhin yung PSA copy ng iyong birth certificate sa Local Civil Registry Office. Paano naman po kung walang middle name pero nakadeclare ang pangalan ng iyong ama sa iyong birth certificate? Hindi lamang, pero hindi kasal ang iyong mga magulang. Gusto mong magkaroon ng middle name. Pwede kasing nangyari na narehistro ang iyong kapanganakan, hindi na ilagay yung middle name mo, wala kang middle name kasi wala ang iyong ama. Pwedeng hindi nakapag-execute ng affidavit of acknowledgement o affidavit of admission of paternity ang iyong ama ng panahon na nirehistro ang iyong birth certificate. Kaya kumbaga wala kang middle name nang dahil sa ang apelyido na ginamit mo ay yung apelyido ng iyong ina. So ano ang dapat mong gawin para magkaroon ka ng middle name? So pwedeng mangyari yun kung ang iyong ama ay nandyan, buhay pa, at pwede pa siyang magpirma sa affidavit of admission of paternity. So papirmahin mo yung iyong ama. Kailangan mo siyang isama sa Office of the Local Civil Registry Office upang masaksihan ng Local Civil Registrar na andyan talaga ang iyong ama at siya talaga ang pumirma doon sa affidavit of acknowledgement. Then ikaw naman, kung below 18 years old ang iyong edad, ang mag-execute ng affidavit to use the surname of the father ay yung mother. Pero kung 18 and above na ang iyong edad, ikaw na po ang pwedeng mag-execute ng affidavit to use the surname of the father. So kailangan yung dalawang dokumentong yun, affidavit of admission of paternity and affidavit to use the surname of the father, para mai-reflect sa iyong birth certificate, magkaroon ng annotation na magagamit mo ang iyong ang apelyido ng iyong ama. At sa pagkakataon na yun, magkakaroon ka ng middle name. So sa sunod na case natin, walang middle name kasi walang nakadeclare na pangalan sa birth certificate. So nangyayari yun kapag katulad nung nabanggit ko kanina, kung hindi na ilagay sa birth certificate mo yung pangalan ng iyong ama, o pwedeng na ilagay sa birth certificate mo ang pangalan ng iyong ama pero hindi in-acknowledge yung na ikaw ay isang anak, yun na nga, kailangan mong yung father mag-execute ng affidavit of admission of paternity. Kung sakali na wala na ang iyong ama o patay na, mahirapan ka na magamit ang apelyido ng iyong ama. Lalo kung hindi na i-declare, hindi siya nakapirma sa affidavit of admission of paternity doon sa likod ng iyong birth certificate, o kaya hindi naman nakapag-execute ng affidavit of admission of paternity or before August 3, 1988, yung affidavit of acknowledgement of the executed ng father para sa kanyang anak, mahirapan na mairehistro pa o magkaroon ng annotation yung birth certificate mo na gamit ang apelyido ng iyong ama. Subalit, kung may mga dokumento ka o anumang patotoo na ina-acknowledge ka ng iyong ama, pwedeng halimbawa love letter na binabanggit doon, halimbawa may sulat sa iyong ina na wag mong pabayaan ang aking anak na si Juan,
may pinadala akong pera para sa kanya, para kay Juan de la Cruz, yung wag mong pabayaan ang anak natin. Then pinirmahan yung love letter o sulat na ipinadala sa iyong ina bilang pag-acknowledge sa iyo, o kaya anumang documents na makikita yung pag-acknowledge ng ama sa kanyang anak o sa iyo dahil ikaw ay anak niya. Yun ay tinatawag na private handwritten instrument. At yung private handwritten instrument na yun pwedeng magamit upang siyang maging kahalili o katumbas noong pinirmahan ng isang ama sa affidavit of admission of paternity, yung tinatawag na private handwritten instrument. Pwede din ma-execute ka ng affidavit to use the surname of the father. Pag pinagsama yun, i-attach yun para may annotate doon sa iyong birth certificate. So pwede mong magamit yung apelyido ng iyong ama. Or possible yun if you will file petition in court na magamit mong apelyido ng iyong ama at wala siya sa birth certificate mo, hindi siya nai-state, kailangan mong dumaan sa korte. Mangangailangan ka ng mga pwedeng maging, dapat may mga dokumento ka or may mga tao na makakatulong sa iyo upang mapatibay na na ikaw ay kilalanin o maituring na anak nung ama mo kung ito'y namatay na. So yung corroborative, may jurisprudence tayo nito, may dinesisyon na ang korte na kung tanggap ka ng pamilya ng iyong ama at yung mga lola halimbawa andyan pa, o yung mga iyong tita-tito, pwede mo silang i-convince na tulungan ka na ma-acknowledge ka na ikaw ay maging anak, may turing na anak ng iyong ama, bagamat patay na, sa pamamagitan ng kanyang mga kapamilya kung aakuin kanila. So you can file petition in court, maipepresent mo sila sa court, willing sila na isama ka bilang kapamilya nila, pwede po yun. So mayroon na niyang jurisprudence na inilabas ang korte. So another thing, walang middle name, walang nakadeclare na pangalan ng ama sa birth certificate, pero bandang huli nagpakasal ang iyong mga magulang. So ang batas na sumasaklaw dito ay yung Republic Act number 9858 sa legitimation. So kailangan magtungo sa local civil registry office upang mag-file ng petition for legitimation, at tutulungan ka na lang nila sa pag-comply ng mga requirements. Kailangang makapag-submit ka nito ng petition for legitimation, joint affidavit of legitimation kung buhay pa ang iyong mother and father. Kung patay na ang isa, pipirma yung buhay pa sa joint affidavit of legitimation. Since dalawang pirmahan doon, dapat yung mag-asawa, ilalakip mo na lang yung death certificate ng iyong namayapang magulang upang mai-grant sa iyo yung petition mo for legitimation. Pero kung patay na pareho ang iyong mga magulang, hindi ka na makakapag-file ng petition for legitimation to administrative process. Mangangailangan ka ng magtungo sa court upang mag-file ng petition for legitimation. So you will be assisted by you will need legal counsel para siyang mag-assist sa iyo para mai-grant sa iyo yung petition under RA 9858. So, salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong magtungo sa aming tanggapan dito sa Carlos II Street, Daet, or magtungo sa local civil registry office kung saan po kayo malapit na kung saan po kayo nakatira o saan kayo malapit na local civil registry office. Salamat po.